Hello mga kalamig, back to vlog ulit tayo mga kalamig. Ito makikita nyo dito sa video natin, Toyota Corolla small body. Ang issue ng Toyota Corolla na ito nga pala mga kalamig ay sira ang magnetic coil nya. Diagnose na namin to, ipapagawa na ni sir. Ang problema niya ay magnetic coil, tapos cleaning na rin ang evaporator ang gagawin natin dito. Ayan, kung makita nyo dito sa video, ang ginawa muna namin ay disinfectant, kumbaga back to zero. Ayan mga kalamig, ang ginawa namin dito ay binaklas namin ng evaporator. Makita nyo dito sa video. Ayan. Hindi na namin nakuha ng video yung kung paano namin baklasin kasi sa dami ng customer namin ginagawa eto na lang ang ipakikita ko sa inyo. Bigyan ko na lang kayo ng pahapyaw or para makita nyo kung ano itong evaporator na nakakabit. Ito nga pala yung magnetic coil niya na sira. Ayan, kung makikita nyo putok na or basag na yung pinakang fibra nya. Ayan mga kalamig, Toyota Corolla small body. Shoutout nga pala sa may-ari nitong Toyota Corolla na to. Pasensya na boss kung medyo na late ang aming pag-upload. Yung kasing nag-editor namin may klase na or may pasok na. Ito nga pala ay ang ginawa namin dito, binaklas namin ng evaporator. Yan, nakita nyo sa video. Hindi na namin inisa-isa or pinokos kung paano namin binaklas. Simple lang naman tong Toyota Corolla big body na small body na to. Basic lang, hindi mo na kailangan tanggalin ng dashboard sa paulit-ulit kong binablog. Pagtanggal mo yung new box, ayun, makukuha mo ng evaporator. Eto nga pala mga kalamig, ayun yung dalawa kong kasamahan. Hindi ko na maasikaso kasi na i-vlog ng maayos. Yan yung compressor niya mga kalamig. Pinaltan na namin ng magnetic coil yan. Hindi ko na rin na i-focus masyado kasi ayan, yung magnetic coil na luma niya, defective. Yan mga kalamig siya, makikita nyo sa video. Yang nakatagilid na yan na isa, yan yung ibinalit namin ng magnetic coil. Ayan mga kalamig, cleaning na ng evaporator tayo. Ito nga palang evaporator nito ay serpentine ang klase niya. Tatlong klase kasi ng evaporator, laminated, serpentine, saka fabricated. Itong nakikita niyo na to, ito ang original na kasana evaporator ng Toyota Corolla big body, small body. Ayan, makikita niyo sa video. Kailangan kung kayo mag-i-spray nito, hindi masyadong matulis kasi damage yung pinaka-pins niya. Ayan mga kalamig, dandahanin nyo lang ang paglilinis pati ang ginagamit lang namin paglinis dito, sabon lang mga kalamig. Hindi kami nagamit ng chemicals kasi madalas pagka ginagamitan ng chemicals sa halip na yung evaporator, tumagal pa ang buhay. Ang nangyayari kasi pagka ginamitan mo ng chemicals, siyempre hindi mo maiwasan na yung chemicals na gagamitin magkaroon ng chemical reaction. Ayan mga kalamig, pagkatapos ng nililinisan ng evaporator, leak test. Titingnan natin kung mayroong leak. Madalas pag ginamitan ng chemicals at nagkaroon ng chemical reaction, ang nangyayari kasi kung manipis ng evaporator, nagkakaroon ng butas. Kaya kung hindi rin lang request ng customer or pag pinalawanag namin sa customer na ganoon ang kung gusto niya lang gamitan ng chemicals, pwede naman. Puputi naman ang evaporator. Problema, naminipis. Madalas ang nagiging problema, nag-leak. Eto okay naman tong evaporator niya, wala namang problema. Ayan mga kalamig, kita nyo sa video, wala siyang leak. Pag kasi meron siyang leak, makikita mo continuous ang bubbles. Ito saan ang bubbles niya. Kaya yan kung makita mo sa video parang may leak pero
yan ay galing lang dyan sa foam. Ayan, nakakalamig. Wala na siya. Ayan, tanggalin natin yung foam na yan para mawawala na yung leak. Yan ang sumisip-sip lang yan eh. Ayan, wala na siyang leak. Ayan o, kita nyo sa video. Yan ang ginagawa namin sa evaporator bago namin i-install. Dino-double check namin para sigurado tayo na walang leak. Ayan, tapos natin i-install ang evaporator, charging tayo ng Freon. Hindi ko na pinokus masyado kasi tatagal tayo.